Welcome muli sa ating classroom. Sa video na ito ay pag-aralan natin ang iba pang mga features ng shape sa Canva. So, meron na tayong video about basic kung paano tayo mag-add ng shape sa ating Canva. Sa puntong ito ay pag-aralan natin ang iba't ibang mga features and option ng shapes at saka lines bilang bahagi ng elements sa ating Canva. Ang nakikita ninyo sa inyong screen ngayon ay isang shape at balikan natin kung paano natin nailagay ang shape na ito. So, meron na tayong tinatawag nating canvas dito or working area na isang slide sa ating Canva. I-click natin ang elements para makita natin lahat ng mga categories na nasa elements. So, una nating makikita sa category ang tinatawag nating shapes. Sa shapes ay meron tayong search elements area, meron din tayong generate shapes, meron din tayong tinatawag na recently used na mga shape. Then we have also lines. We have the basic shapes, polygons, stars, arrows, flowchart, shapes, speech bubbles, clouds, hearts, banners, teardrops, cogs, square stars, organic shapes, at meron din tayong abstract shapes. So, sa bawat dulo nila ay meron tayong see all para makita natin ang iba pang mga option. So, balikan natin ang ating screen. We have a square shape. Gayahin natin ito kung paano ito ginawa at we're going to discuss ano yung ibang mga features na pwede natin gawin sa ating shape. Click ko ang basic shape na square at meron tayong square. Nagbi-blink ngayon ang gitna ng ating shape, ibig sabihin ay pwede tayong mag-input ng text. So sa ating shape ay meron tayong tinatawag na mga handles. So meron tayong cornered, meron tayong sides in all sides. So kung gusto nating perfect square ang ating proportion sa ating square bago tayo mag-click and drag, ay i-press natin ang shift key sa ating keyboard para proportional yung ating shape. Kung meron naman tayong option kung paano tayo mag-customize ng ating shape ay by click and drag sa mga side at maging din sa corners kung hindi natin ipipress ang ating shift key. Kapag na-select na natin ang ating shape, meron tayong mga option dito sa ating menu bar sa taas. So the first one is edit. So ang edit ay pwede nating palitan ang shape na nasa canvas natin o working area. Tulad ng halimbawa ay palitan natin ng polygon. Balik natin sa square. Yan po ang function ng edit at marami pa po tayong option para sa ating edit. Puntahan naman natin ang color. So ang color, meron tayong basic about color kung paano tayo mag-add ng color sa ating shape. So pareho lang din po siya ng application pagdating natin sa ating text or type sa ating Canva. Then meron din tayong tinatawag na stroke. So meron tayong no stroke, we have the solid, 2 dash, 3 dash, and we have dots para sa ating stroke. Pagdating naman sa corners, ay pwede nating i-customize ang corners ng ating shape. Take note, meron tayong mga shape na hindi pwedeng magalaw ng corner rounding. So dito sa square na sample natin ay pwede tayong mag-adjust ng corner round. Pwede tayong mag-adjust ng sides. So balik lang natin sa 4 sides. Dahil ang ating shape ay merong text sa loob nito, pwede nating ma-format ang font. So we have the format of our fonts. Meron na tayong discussion about the font and styles. Pwede tayong mag-adjust ng sizes, color, magiging bold, italic, underline, strike through, at saka uppercase. Meron ding alignment para dito. So meron tayong left, justified, right, tapos center. Pwede rin tayong mag-add ng list sa ating text sa loob ng ating shape. So we have the bulleted text, we have the
numbered, at balik tayo sa normal at saka alignment ulit para maibalik natin siya sa center. Since ito ay text, meron din tayong advanced settings na pwede natin gamitin sa ating text. Then we can also apply transparency para sa ating shape. So, hindi siya applicable sa ating text, kundi sa mismong shape. Yan po ang transparency. Ang isang option sa ating shape ay meron tayong tinatawag na effects. So, sa effects ay meron tayong tinatawag na drop, glow, echo, at glitch. Meron din tayong mga advanced features kung paano natin i-format or bigyan ng effect ang ating shape. Meron tayong mga customization about drop. Meron din tayong color para sa color ng ating drop. Meron din tayong glow. So, ito ang option ng glow. Meron din tayong echo. Ito naman yung option or customization ng echo. At meron din tayong glitch. So, sa advanced naman ay meron tayong radioactive, retro, midnight, digital, at saka iba pa. Kung gusto nating i-remove ang ating effect, we have the button na remove effect. So, yan ang ating effects. Yung animate naman ay ginagamit natin ang animate kung ang ating shape ay gagamitin natin sa presentation or motion design para sa ating graphics. Sa nakaraang video din, na-discuss natin ang about sa position, the difference between the arrange, an option niya, at saka about sa layers, at saka iba pang option sa layers regarding sa shape. Sa layer side ay meron tayong 3 dots, we have these options. Ganon din ito sa ibang layers tulad ng text, images, video, at saka iba pa. Sa slide naman na ito ay meron tayong dalawang uri ng lines na inilagay. Ito yung dotted or dash line at saka isang solid line with an arrow. So, napakasimple lang po ang pag-add nito sa ating design. So, dito pa rin sa ating elements sa shapes ay meron tayong lines. So, kung i-click natin ang lahat ng option mo sa lines ay ito ang ibibigay sa atin ni Canva. So, we have this dash line at saka meron din tayong iba't ibang may arrow at mga iba't ibang endpoints. Meron ding customization ang ating lines. So, halimbawa itong dash line, so makikita natin dito sa ating menu, we have stroke color. So, we have the colors. Meron din tayong option sa stroke. So, meron tayong nakikita dito. Since ito ay dash, so ang ginamit dito ay yung 3 dash icon. Meron din tayong option na maglagay ng stroke sa ating dash line. Meron ding rounded endpoints para sa ating dash line kung atin itong switch on or switch off. Then meron din tayong option pagdating sa endpoint. So we have a simple arrow, we have circle, square, diamond, at iba pang mga option. Lined end, halimbawa ito. So ito ay square, ito ay circle. May option kang swap line ends. So automatic po siyang mag-swap. Meron din po tayong tinatawag na line type. So mamaya itong line type ay i-discuss natin. Ito ay napaka-effective pagdating natin sa using shape and lines. Ang isang option dito ay yung transparency ng ating lines at pwede rin natin siyang i-animate at makontrol sa ating position. So yan po ang mga option ng ating lines sa ating Canva. Sa slide naman ito ay mag-demonstrate tayo ng combination between the shape and lines. Pag nag-click ako sa isa sa mga shape na nandito, yung ating lines kung mapapansin ninyo ay nag-move din siya kung saan natin dadalhin yung ating shape. So ito ang combination ng shape at saka line sa ating Canva.
So una, gagawa muna ako ng isang shape. Then pangalawang shape. Kulayan natin ito ng ibang kulay. So meron tayong dalawang shape dito at mag-add ako ng line. So balikan natin ang elements, punta tayo sa ating line. Halimbawa, gamitin natin ang solid line. So sa solid line, alam natin na ang solid line ay meron siyang endpoint both sides. So click ko muna ito. Dadalhin ko siya sa isa sa mga corners ng ating first shape. At ang kabila naman ay dadalhin ko naman sa isang endpoint dito sa pangalawang shape natin. So ngayon ay meron na silang connection kasi makikita mo dito na automatic nag-add yung ating shape dito sa pinaka-sentro ng ating shape sa baba. Dito na natin magagamit either yung stroke color, stroke style, line start, at saka line end. Meron tayong option na kanina pinakita, yung line type. So ito ay straight line, meron tayong elbow, meron din tayong curve. So pag straight ay simple lang talaga straight. Pag elbow, meron tayong mga tinatawag nating mga handles na pwede nating i-adjust based sa i-design ng lines ninyo sa inyong design. Pagdating naman sa curve, ay meron tayong isang adjustment pagdating sa curve. Usually, sa nakikita ko every time na gagawa tayo ng mga flowcharts, gagawa tayo ng mga infographics, ito ang mga kadalasang ginagamit niya. Kung ating i-move ang ating shape, ay automatic magko-connect pa rin yung ating line. Kung halimbawa ay tanggalin natin ang connection ng ating line sa isang shape, just click and then drag. Para hihiwalay yung ating shape between sa ating lines. So, pwede natin siyang i-drag dito sa baba. Pwede rin natin siyang ilipat sa other corners ng ating shape. So, yan po ang ilan sa mga features ng ating shape and lines sa ating Canva. Kung meron kayong tanong, suggestions regarding sa ating tutorial sa Canva, just write on the comments. Don't forget to subscribe and share this video para sa ibang mga kakilala natin, kaibigan, kapamilya na gustong matuto ng Canva. See you on our next video.